gusto po ng mga kabataan po, mga bata po na gusto pong mag-practice, ng tambourine, mga interpretive dance po. So, very welcome po kayo every Saturday po. Sa mga kababaihan po, na mga nais pong sumayaw, sabi nga po, age is just a number. Pero sa Panginoon, hindi yan tumitingin sa edad. Tumitingin yan sa puso kung paano o kung gaano natin kagusto magbigay at magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, yan mga kababaihan na magpa-practice yan sila ng sayaw. Yung mga kasama namin sa special numbers, pastora daw, sorry, pastora. Ayan. So, ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga pandinig para sa pinamahalagang bahagi po ng ating gawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos po, na dadalhin sa atin ng lingkod ng Diyos, Apostle Carlos Lagamson. Puri ng Diyos, narinig ba ako? Hallelujah! Ito ang huling buwan. August, kasi sinunod na buwan, September na. Papasok na tayo sa Bear month. Puri ng Panginoon. Napakadali ng panahon. At ito po ay talagang nagmamadali ang panahon. Mga minamahal ngayong umaga, ang aking pong dadalhin ng mensahe sa inyo na kailangan ng ating bansa ngayon. Kailangan ng bansa Pilipinas. Tayo po ay lumalagpas na sa red line. Ibig sabihin, sobra na ang kasalanan ng tao ngayon. Pati ng mga Pilipino, hindi lang tayo, kundi maraming mga tao sa mundo ngayon na nabubuhay na sa kasalanan. At yan ang dahilan kung bakit lumarami ang mga trahedya, lumarami ang mga ipagpuri ng salot na lumalaki sa ating bansa. Napakarami pong bagay na pinararamdam ng Diyos na ang ating bansa ay dumadanas ngayon ng krisis. Hindi lang krisis sa pagkain, kundi krisis sa moral, spiritual and moral sa panahon nito. Nakakatakot po, ultimo bata, pumapatay na ng tao. Diba? Yung bata elementary school, pumasok doon sa school, may dala-dalang baril, pinagpabaril yung mga kaskwela niya. Bakit nangyayari yun? Pababa ang moral. Ang moral ng tao ngayon. Pati ang mga kabataan ngayon. Pababa ang moral. Nakakatakot na ang mga nangyayari ngayon. Pati pa yung guro, binugbog ng estudyante. Diba nabalita ngayon? Guro, yung teacher niya, binugbog ng mga estudyante. Wow! At anong buhay ko, kaya na ako nakakita ng gano'n. Noong araw, takot kami sa teacher namin. Kaya pamalo yung teacher namin. Takot kami. Pag hindi kami nakagawa ng assignment, may palo kami.
Ngayon, ano nangyayari ngayon? Dahil sa kaluwagan sa disiplina, sa kababayaan ng mga magulang, neglecting their child to teach. Nakakalimutan nila turuan ng kanilang mga anak dahil sa kabisihan nila. Bakit nagiging busy sapagkat hindi naman maaaring sa panahon ito? Dahil sila lang kumakayon. Ngayon, mag-isawa, parehong kumakayon, kaya iniwan yung mga bata. Nawalan ang panahon sa mga anak nila. Napupunta na yung pagbansa, kaya iniwan yung pamilya. Dahil sa paghahanap buhay, dahil sa kahirapan. Yan po ang nangyayari ngayon sa atin. Kaya po ang Diyos ay patuloy na nananawagan kung paano ang Diyos ay nananawagan sa panahon niyan. Hanggang ngayon ang Diyos ay nananawagan sa tao. Magpahitlog kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Come back to me! Come unto me! Lumapit kayo lahat sa akin, sabi ng Panginoon. Sa Mateo, o si Pedro, sabi niya, magsilapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Nilalapit ng Diyos ang tao sa kanya. Sapagkat alam ng Diyos na ang tao ay walang kakayahan. Lalabanan niya ang kasalanan. Lalabanan niya ang mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Wala siyang lakas para labanan ang mga bagay niya. Kaya nga po ang sabi ng Biblia sa aklat po ng Gawa. Ano po sabi ng Biblia? Sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, 38. Ito po sabi. Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Kristo sa ikapagpapatawad na ninyo magkasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Ano sabi? Magsisi kayo, pagbalik loob at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At kailangan ng Espiritu Santo. Sapagat ang Espiritu Santo ang magbibigay ng kalakasan sa kahinaan ng tao. Kapag ang tao ay pupus ng banal ng Espiritu, kapag ang tao ay panot ng Espiritu ng Diyos, meron siyang taglay na kalakasan. Kaya din labanan ng lahat ng mga tukso, mga problema na bawat sa buhay niya. Sapagat siya ay panot ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya sabi ni Pedro, sapagkat sa inyong pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nasa malayo pag-ikilanman at tawagin ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. Ito ang Diyos, hindi nagtatayo ng tao eh. Magsisi kayo at magpautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa pagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Wow! Kaya lagi namin sinasabi mga tunay na mga Kristo. Hindi namin sinasabuera ang Holy Spirit. Kapag kung wala Holy Spirit, ang gawain ng Panginoon ay useless. Without the moving of the power of the Holy Spirit,
Walang kwenta itong gawain ito kapag ang presensya ng Diyos ay wala dito. Wala bang bibigla doon. Mahirap eh. Kaya mga alagad na kailangan ng Espiritu Santo kapag alam ng Panginoon na sa panahon ngayon maraming pagsubok na darating sa kanilang buhay. Yes! Sa panahon ito, ang dami nating pagsubok. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano, hindi nyo kayang labanan ang lahat ng mga tukso, kasalanan na nasa paligid ninyo. Ang mundo ngayon ay patuloy sa pagpulusok sa kasamaan. Bumupulusok na ang mundo sa kasamaan. Pati yung mga inaasahan nating leader, tinitingala natin magiging halimbawa sa ating mga leader. Nasa na sila ngayon? Nakakulong na. Bakit sila nakulong? May kasalanan kasi. Diba? Anong kasalanan nila? Nagnakaw lang naman. Nang mali-mali ang pera. Pulis na. Kapatid, nakakatakot. Nakakatakot po ang mga nangyayari. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, mag-choose kayo! Noon hanggang ngayon, isinisigaw ng Diyos sa tao. Ang mga mangangaral na hindi nagtuturo na mag-choose kayo ay hindi mga tunay na mga mangangaral yan. Ang harap ng mga mangangaral ay puro pera. Ang mga tunay na mangangaral, kapag nangaral yan, babaksik ang kanilang pangangaral. Matalas ang kanilang sinasabi. Tumatalab sa puso ng mga tao ang kanilang salita. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay katulad ng tabak na may magkabilang talim na bumapaog sa espiritu at kaluluwa ng tao. Kaya nga, ano ba sabi ang Biblia sa Gawa 3? Ganoon din. Gawa Kapitulo 3. Nueve. Ang sabi ng Biblia, kaya magsisi kayo at magpalit loob upang mapawi ang iyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang panahon na kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Yung pala kailangan para guminhawa tayo. Magsisi kayo, sabi nito, at magpalit loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang magkumaga kayo ay magsidating ang mga panahon na kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Hindi pala gagawin ng Panginoon sa atin. Pag tayo nagsisi at palit loob sa Diyos, darating ang panahon na kaginhawahan sa ating buhay. Kaya kung hindi ikaw ang buhay ng mga tao, ayaw nilang magsisisi. Ayaw nilang magpalit loob sa Diyos. Mula noon hanggang ngayon, sa panahon pa ng Panginoong Kristo, pinangangaral na ang pagsisisi. Noong unang panahon pa, noong lumang tiba pa rin hanggang ngayon,
hindi pa rin nagbabalik loob ng tao sa Diyos. Matigas ang laig ng tao. Ano ang sabihin matigas ang laig? Mag-pride! Mag-pride ang maraming mga tao ngayon. Ayaw nilang isuko yung pride nila. Masyado nagpapatigas ang laig nila. Sabi ng Panginoon, nagpapatigas ka sa harapan ng Diyos. Hindi mo kaya ang Diyos. Kahit anong gawin mo pagpapatigas. Dahil ng panahon, mapupunto lang po kahit po sa laig. Sa pagpapatigas mo. Parurusahan ka ng Diyos. Kaya nga po ngayong umaga ang ating paksa ay forgive and forget. Ang pagpapatawad ng Diyos sa tao, yan pa ang unang paksa natin. Ang pagpapatawad ng Diyos sa tao. Ang katangian ng Diyos. Ano ang katangian ng Diyos? Ito po, nakalagay sa Biblia. Sa Hebreo 8:12. Ano sabi ng Panginoon? Ito po ang ating Diyos. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kalikuan na ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Wow! Napakabuti ng ating Diyos. Kalilimutan nila yung kasalanan natin kapag tayo nagpalit loob sa Kanya. Kapag ang tao ay bumalik nagpalit loob sa Diyos, iniwanan ng kasalanan, at lumakad sa katwiran ng Diyos. Ano sabi? Ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kalikuan. At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kaya nga forgive and forget. Kapag ang Diyos ay nagpatawad, inakalimutan na niya yung lahat ng natin kasalanan. Gaano mang kalaki ang kasalanan natin, sana pa ng Diyos, may kapatawaran. Okay? Kung sa tao, walang kapatawaran. Walang patawad ng tao ngayon. Pag nagkasala ka ngayon, nakalawa ka sa batas, direkto ka sa kulungan. Diba? Kahit na humingi ka pa ng tawad, hindi, nagkasala ka, direkto ka sa kulungan. Yan po ang tao. Pero ang Diyos, kung sabi ng Diyos, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at hindi ko na aalalahanin pa. Wow! Purihin ang Diyos. Yan po ang ating Diyos. Yan ang Diyos yung pinakikilala ko sa inyo. Diyos na makapagin. Diyos na maunawain. Ano po sabi sa Hebreo 17? At ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Napakabuti ng ating Diyos. God is good for us. Hindi na niya aalalahanin yung mga pagkukulang mo. Maraming beses ka nagkukulang, maraming beses ka nagkakamali, nagkakasala, nadadapa. Nakapagsasalita ka ng hindi maganda. Nakagagawa ka ng isang bagay na natuglag sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, nagsisi ka sa kasalanan mo, nagpalit loob ka sa Kanya, patatawarin ka ng Diyos. Hallelujah. Bisa nga ang Panginoon ay tinanong ni Pedro, Panginoon, ilang beses ko patatawarin ang aking kapatid. Itong beses ba? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ko sinabi sa iyo itong beses. Ano sabi ng Panginoon? 70 times 70. Baka 70. Ano ibig sabihin nun? Ang pagpapatawad ng Diyos ay walang hanggan sa tao. Ang tao lumalapit at papakumbaba na harapan ng Diyos
ay patatawain ng Diyos. Diba napakabuti ng Diyos? Napakabuti ng ating pinagpinagpinagpinagpinag. Hindi siya katulad ng tao. Ang tagal-tagal na ng kasalanan mo. Ang tagal-tagal na. Nagkamali ka hanggang ngayon, nasa isip pa rin niya. Hindi pa rin niya makalimutan yung ginawa ng kasalanan sa kanya. Pero ang Diyos, ang sabi niya, hindi ko na aalalahanin pa ang kasalanan mo. Amen? Diba? Ano sabi ng awit? 86:5. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti, mapagpatawad, at sagana sa kagandahan loob sa lahat na tumatawag sa iyo. Sagana sa kagandahan loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. Kapag ka tayo may pusong makadiyos, pagkapat nagkakamali tayo, kakasala tayo. Tumatawag tayo sa Panginoon. Pinatatawag tayo ng Diyos. Dahil sa forgiveness ka. Kahit na mga propeta ng Diyos, nagkasala rin. Si Isaiah nagkasala. Si Moises, nagsabi ng Biblia, si Moises ay pinakamababa ang kalooban. Kaya ang Diyos ay lagi nag-uusap kay Moises sapagkat nakita ng Diyos ang puso ni Moises ay mapagkumbaba. Ang tao ng mapagkumbaba ang mga tao kinakausap ng Diyos. Hindi kinakausap ng Diyos, yung matigatagain, pa-pride, yung ayaw magpasaway, yung ayaw magpakorek, ang tingin sa sarili niya, perfecto siya. Ang tingin sa sarili niya, hindi siya nagkakamali. Kaya pagka pinagsalita sa kanya, ay, hindi. Gusto ko yan. Ay, hindi. Ganyan po. Ayaw magpakorek. May mga tao po ganyan. Ano po ang nangyari? Sa panahon po ni Propeta Nehemiah, ito po nangyari. Nehemiah 9:17. Upside ko na lang kayo. Ngunit ikaw ay Diyos, ay madaling magpatawad. Mapagbiyaya at puspos ng kaawaan, panayad sa pagkagalit, sagana sa kagandahan loob, sagana sa kahabagan, at hindi siya po napapabayo. Ang ating Diyos ay hindi po napapabayo sa atin. Alam ko ang Diyos ay hindi napapabayan sa mga anak ng Diyos. Alam ko ang Diyos, napakabuti niya. Napatunayan ko na yan. Personal ko napatunayan na ang Diyos. May namumusa sa akin. Maraming beses na. Many times. Ano sabi ng Biblia? Madaling magpatawad kapag biyaya. Meron mga tao mahirap magpatawad. Ikaw ang dahilan kung bakit namatayan ka na ako eh. Kaya hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Diba? Nakatayin sa puso ngayon, yung galit, yung puon,
Yung hinalakit, nakatayo sa puso ng tao. Pero ang Diyos natin ay hindi ganun. Ang Diyos po natin, ang kanyang katangian, siya ay madaling magpatawad. Mapagbiyaya at puspos ng kaawaan, malayad sa pagkagalit, at sagala sa kahabagan, at hindi pinababayaan sila. Wow! Kailan pa hindi nagpabayaan ito? Maraming beses na nangyayari yan. Hallelujah! Ano sabi ng Kalawang Kronika 7:14? Ito po, ang sabi ng Diyos, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at tumalangin at harapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking yan itinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagkakarinig ko ang kanilang lupain. Praise God. Napakaraming sakit kayo. Takot-takot na gamot. Yung mga herbal medicine. Kung ano-anong gamot na. Sa dami ng karamdaman. Lahat tayo nagiging biktima ng sakit eh. Wala namang hindi nakakasakit dito natin. Pagka tayo na, ay nakatawan lupa pa. Ay nakakasakit tayo. Sabi dito, pagkakalinin ko ang kanilang lupain. Yan sabi ng Diyos, para ako ng Panginoon yan. Kung ang aking bayan, sabi dito, na tumatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba. Mabuti para lupa, marunong magpakumbaba. Pero yung mga tao, ang hirap magpakababa. Ang hirap magpakumbaba. Nauuna lagi yung pride, yung kataasan, yung nalagi na rin sa akin. Kayabangan, kahambugan, yan ang lagi pinagpamalaki natin. Ba, ako yata ay senador, ako yata ay mayor, ako yata ay pagkakumbaba. Kapatid, sa paningin ng Diyos, pantay-pantay tayo. Tayo pa. Matukunan mo kahit ano ka pa. Kahit dito ka pa. Kahit ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo. Katulad ni Elon Musk. Katulad ng Prinsipe ng Saudi Arabia. Katulad ng mayayaman mga bilyonaryo. Sa harapan ng Diyos. Pantay-pantay tayo lahat. Tandaan mo, lahat ng tao ay nakatumpog sa ibabaw ng lupa. Naglalakad ka pa sa ibabaw ng lupa. Hindi ka naman naglalakad sa ibabaw ng tubig eh. Sa ibabaw ng lupa ka naglalakad eh. Kaya, huwag mo ipagmalaki yung sarili mo. Huwag mo ipagmalaki yung kayamanan mo. Huwag mo ipagmalaki yung karunungan mo. Kahambugan yun. Ayaw ng Diyos ng mga tao, hambog. Ayaw ng Diyos ng mayayabang. Matapapagpataas. Ayaw ng Diyos yan. Kahit po sa Diyos. Sa mga kasalanan yan. Kasahin natin. Sa aklat ng Galatia. Linggo, talatang 19. At ayan ang mga gawa ng laman. Ayan. Sa mga tweet ay ang mga ito. Pakikiapit, karumihan, kalibugan,
pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, mga pagtataliman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakapi-kapi, mga pagkakabahabahagi, mga hibang pananampalataya, mga kapaligilian, mga paglalasing, mga kaliman, at mga katulad ko tungkol sa mga bagay nito ay aking pinapaalala sa inyo. Pinapaunan paalala sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng ganyang mga bagay ay hindi pagsisimagmana ng kaharian ng Diyos. Yan po. Yan ang inisipos na kasalanan. Yan po ang kasalanan na gawa ng laman. Nagkakapi-kapi, nagkakabahagi, nagkakaroon pa ng comparison. Bakit magaling yung pastor na yun kaysa dyan? Mas mahusay yun. Mas guwapo yun kaysa dyan. Comparison. Hindi po tayo dapat ganun. Pag tayong mamimili ng tao, kung sino yung gusto ng Diyos na itayo, kung sino yung gusto ng Diyos na pakinggan natin, yun ang gusto niya mangyari. Hindi yung gusto natin. Meron mga member tayo, merong favoritism. Pag si ganung pastor ng tatayo, dadalo sila. Pag hindi yung pastor na yun ang tatayo, hindi sila dadalo. Tama ba yun? Hindi. Idolatry ang tawag ko. Ina-idol mo na yung tao. Ayaw ng Diyos doon. Ayaw ng Diyos doon, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Sinasamba mo na yung pastor, sinasamba mo na yung tao. Ayaw ng Diyos doon. Ang gusto ng Diyos, pantay-pantay tayo. Sa kanyang palingin, tandaan mo, tao ka, tao ako, tao tayo lahat. Walang mataas, walang mababa, walang mayaman, walang mahirap natin. Pare-pareho lang tayo sa palingin ng Diyos. Hindi ay sa God, diyan ko ano. Ito po ang mga dapat pagkisihan ng tao. Kaya nangangailangan ng tao ng kapanawaran. Forgiveness, forgive, and forget. Yan po, nangangailangan ng tao dahil napakaraming kasalanan ng tao. Ito mga pinasa ko sa inyo, ilan lang to. Ano ba ninyo yung maliit na kasalanan? Yung rest is malagyan. Ano sabi ng Kristo? Nananakaw ang baga ng tao ang Diyos. Hindi. Oo, sabi ng Panginoon, nananakawa ninyo ako sa mga ikasampung bahagi. Paano? Ang magnanakaw, hindi papasok sa langit. Ayaw ng Diyos ng mga tao magnanakaw. Yung pagkakaloob natin, kung sa loob, nalibigay natin yung ating mga type of operate. Kung sa loob yun, hindi tayo pipilitin ng Diyos magbigay ng type. Kung kaya mo ibigay, ibigay mo. Kung may kakayahan ka, ibigay mo yung kapu mo. Nalulungkot po ako. Meron po tayo isang kasama na pastor. Napakayaman ng kanyang pero. Pero, okay naman, bibigay lahat na kailangan, bibigay lahat. Pero, pagdating sa kapu, hindi makapagbilay. Medyo ang pinikita. Pagdating sa asawain ito, hindi na maibigay po sa loob. Hindi pa niya tayo. Itutuusin ka ng tayo niya. Kaya lang,
hindi niya binibigay. Bakit? Hindi ka nabubuksan ang puso niya sa katotohanan. Dahil kung alam niya ang katotohanan, matatakot siya. Huwag ka matakot sa tao, matakot ka sa Diyos. Kasalanan po yung hindi pagbibigay ng time. Direktahan ko na, sabi ko po sa inyo yan. Meron mga kumukontra dito. Pastor, kasi ganito, marami tayo. Marami tayo. Ang hinihingi lang naman ng Panginoon sa iyo kung meron ka isang daan, 10 piso lang O hindi ka 10 piso, kung yung kaya mo. Nagtagreklamo ka. Yun lang hinihingi lang ko sa iyo Hindi ka naman hinihingi ng Panginoon yung 90%. Ang hinihingi sa iyo, 10% lang, 10%. Sapagkat yun, ang inuutos ng Diyos sa bansang Israel. Inuutos ng Diyos sa kanyang bayan. Maging sa iglesia, inuutos ng Diyos yun. Nagbibigayan sila. Pagbigay ang bawat isa sa inyo. Na may nangalakan sa inyo mga puso, huwag pabigay sa loob sapagkat iniibig ng Panginoon ang nagbibigay ng pagkaya. Amen? Ayaw ng Diyos doon. Pag binibigay ka ka, may tali naman. May tali yung binibigay mo. Hindi po. Dapat pag binigay mo yan, kung sa loob mong binigay yan, binigay mo talaga sa Panginoon, wala ka ng pakialam dyan. Ang Diyos na ang bahala dyan. Basta ginawa mo yung tungkulin mo. Kasalanan po yung hinahanapan mo pa ang Diyos. Kasalanan natin yung ay, nakalagay sa Biblia dahil hindi niya kasi pupahagi sa akin kabalik. Upang may makain doon, paano nakain ng pastor, paano nakain ng mga magagawa. Doon po kinukuha natin doon. Anong babae natin sa electricity? Sa ilaw. Marami tayong pinakakasusan. Doon natin dinadala. At iniipon natin yung sumusobra. At tayo, meron tayong transparency. Tandaan nyo, dito sa Victory Trust, may transparency dito. Hindi lang transparency, accountability. Pananagutan. Sino mananagot? Ang mga pastor. Pagka yan ay pinabayaan mo. Pagka yan ay hindi mo inintindi, pinabayaan mo lang yan. Hindi mo pinaliwanag sa tao yan. Accountability na yun. Sabi ng Biblia, hahanapin ko sa iyo mga kamay ang tubo ng mga tao yan. May pananagutan ka. May pananagutan kami bilang mga leader. Mga spiritual leader. Lahat ng spiritual leader. May pananagutan kami sa inyong kaluluwa. Pag naligaw kayo, kasalanan namin. Bakit? Hindi namin tinuro sa inyo totoo at yung tama. Lalabas kami mula ang propeta, mula ang mga kanal. Kaya nga tinuturo namin sa inyo katotohanan. Page by page. Diba sabi ng Biblia? Sa Lucas 7, 36 hanggang 50. At sinabi niya sa babae, pinatatawad ang iyong mga kasalanan. Yes, God. Itong babae ito, sabi nung iba sa Maria Magdalena, ito po yung makasalanan ng babae. Ang babae ito ay wala nang ginawa kundi umiyak sa paanan ng Panginoon. Yung paanan ng Panginoon ay nababasa sa luha at ang kanyang pagiging tuwalya ay yung kanyang mahabang buhok. Pinupustos niya ng mahabang buhok at nilalagyan niya ng pabango ang paan ng Panginoon. Pati ang ulo ng Panginoon, nilagyan niya ng pabango. Sabi ng mga alagang ba,
ganyan. Parang nakasaya yata yun. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, ano ako'y pumunta sa iyong bahay. Hindi ka man lang naghanda ng tubig. Pagmusa pa ako. Hindi mo ako binuhusan ng langis. May langis. Ngunit ang babae nito, binuhusan ako ng kabaho o kwento. Kaya nga, nasabi ng Panginoon sa babae yun, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kapag ka ang tao ay talagang gusto mo lumapit sa Diyos, lahat ng paraan ay gagawin niya. Lahat ng paraan ay gagawin niya tulad ng babae ito. Para mapasok siya sa Panginoon. Para makapit niya ang kapatawaran ng Panginoon. Hinahanap hinihintay niya yung kapatawaran ng Panginoon, napakahalaga sa kanya noon. Sapagkat siya isang babae makasalanan. Kumbaga sa panahon ito, ay mga babae sa mga bar, mga babae din sa kalye, pakarat-karat, sinisilong lalaki ang nagsasama sa kanya. Balit, nung makilala niya ang Panginoon, dahil alam niya marami siyang kasalanan. Alam ng babae, ito sopa-sopa ng kasalanan niya. Sa dami ng mga lalaki dumaan sa buhay niya. At nung makilala niya ang Panginoon, walang tigil siya sa pagmamakaawa sa Panginoon. Nakaluhod siya. Binabasa ng luha ng kanyang mga mata ang paa ng Panginoon. At pagkatapos, binubunasan ng kanyang buhok. At pagkatapos, binubuhusan ng pabango. Sabi ng mga anak, kaya, at nagtataka sila. Ang sabi ng Panginoon, babae, pinatatawag ka na sa iyong mga kasalanan. Ang Panginoon sa Kristo ay nagpapatawag ng kasalanan. Bakit? Sapagkat siya ay Diyos. Kung ang Diyos ay nagpapatawag ng kasalanan, ang Panginoon sa Kristo ay nagpapatawag din ng kasalanan. Kapag tayo lumapit kay Jesus at napakubaba tayo sa kanyang harapan, dahil muna natin ang lahat ng ating kasalanan, iniwanan natin ang kasalanan natin, nagpalikrop tayo sa kanya, sigurado, patatawarin tayo ng Panginoon. Eh yung ang tao na nagpapako sa kanya sa krus, ang mga Hudyo, pinako ang Panginoon sa krus. Ano sabi niya? Ama, patawarin sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hinihingi pa ng Panginoong Kristo ng tawad ang mga Hudyo na nagpapako sa kanya. Sobra-sobra sa kasalanan ng ginawa nila sa Panginoong Kristo. Pinahirapan na ng gusto ang Panginoon. Napakatindi ng pahirap na ginawa nila sa Panginoon. Pero hindi kailanman namutawi sa mata sa bibig ng Panginoon ng sinumpa sila hindi. Hindi nagalit ng Panginoon sa kanila. Kundi sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo sila. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganyan ang puso ng Diyos. Pusong mapagpatawad. Pusong mahabagin. Ganyan ang dapat maging puso ng mga tunay na lingkod ng Diyos. May pusong mahabagin. Ang mga anak ng Diyos dapat marunong silang magpatawad. Kung matagal nang may utang sa iyong tao,
hindi nakakabayad. Sabi ng Biblia. Tawarin mo ang mga may utang sa akin. Dahil ang pagpapatawad sa mga may utang. Ibig sabihin, kapag tayo ay kagawa ng isang bagay, kasala tayo sa kapwa natin, patawarin natin. Kahit kung hindi tayo magpapatawad, sabi ng Biblia, hindi tayo patatawarin ng Panginoon. Amen? Kaya kung sinasabi sa inyo ito, sapagkat ito, ang mensahe nito sa akin, sasabihin ko sa kanila. Hindi ko gumagawa ito. Hinihingi ko sa Panginoon, ilang beses ako, napupuyat ako. Ano sabi sa Mateo, Kapitulo 6, 9, 13, sabi rito, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman na namin nagpatawad sa mga may utang sa amin. Alam mo, sabi ng Panginoon, sa talatang 14, sapagkat kung ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin din naman sila ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi pa bang malaki yung ibigay mo ili sa ibigay ng Panginoon sa iyo. Mas dakila at mas malaki ang ibigay na pagpapala sa iyo ng Diyos. Hindi mo kaya sulpasin. Hindi mo kaya sukatin ang pagpamahal ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Patawarin mo yung tawad ka sa alas iyo. Nakakalungkot. May mga tao namatay na. Dala-dala nila sa kamatayan yung kanilang buos at galit. Hindi sila nakapagpatawad. At kabali naman po yung tao. Pinulang mo na. Hinatulan mo na kagad. Ay, kasalanan ka. Hindi mo ka. Para natulan mo yung kapwa mo. Hindi ka mag-Diyos. Kaya po mga kapatid, tayo pala hatol. Masyadong para hatol, maraming mga tao pala hatol eh. Ano? At sabi sa Mateo 6, talatan 15, tatupad kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Eh ano, kung mamatay ka? Kung mamatay ka, salamat. Tapos na, mission mo sa lupa. Pero kapag hindi ka nagpatawad, namatay ka, hindi wala kang pagpapatawad sa puso mo. Sa impyerno ang punta mo. Kahit ilang taong ka lang naglilingkod sa Diyos at wala sa puso mo yung pagpapatawad, tandaan mo, sa impyerno pa rin ang punta mo. Bakit? Hindi mo nagawang patawarin ang kapwa mo. Paano ka patatawarin ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo? Amen? Kaya ka kayo sa Diyos ngayon. Hallelujah.
sa Efeso, Kapitulo 4:32. At mga magandang loob kayo sa isa't isa. At mga mahabain at magpatawa kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Magpatawa kayo sa isa't isa. Kung mayroon man nagagawa kasalanan, ang kapwa mo sa'yo, patawarin ko. Kung mayroon man hindi naman dito ang nagkasala, lumapit ka. Huwag kang mahiya. Kapatid, pinagkakaroon na kita. Ikaw man, ay nagagawin kasalanan. Kung paano ka pinatawad ng Diyos, ganun din magpatawad ka sa kapwa mo. Ayaw ng Diyos na tayo ay hindi marunong magpatawad sa kapwa-tao. Hallelujah. Ang walang hanggang pagpapatawad ng Diyos, tulad nito, hindi ko nakalimutan. Panginoon, ilang beses panatawanan ng aking kapatid, itong beses ba? Ano sabi ng Panginoon kay Pedro? Hindi ko sinabi sa iyo itong beses. Sinabi ko sa'yo, makapitong ito. Forever. Pag hindi tayo marunong patawad, tandaan natin, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Ang sinasabi ng Biblia. Pagiging ng Diyos, mga kapatid. Kaya po, kailangan matutunan natin magpatawad. May mga kapatid tayo hindi na bumalik. Ayaw na bumalik. Kaya sabi niya, habang nandun yung tao yan, habang nariyan yung kapatid na yan, hindi ako makakadali sa ito. Nagkakasala lang ako kapag nakikita ko yan. Kapatid, huwag mong sanayin yung sarili mo na magkasala. Dahil kapag ikaw ay namatay at hindi ka nakapagpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Meron ang punta mo. At yun naman sa mga tao, hindi marunong humingi ng tawad sa kanilang pinagkasalaan. Nagmamalaki ba? O dapat patawarin na lang niya ako dahil sabi nila, patawarin daw eh. Ikaw, na may utang, dapat ka humingi ng tawad doon sa taong pinagkautangan mo. Amen? Humingi ka ng tawad. Kasalanan mo yun eh. Yung tawad mo pagkatapos hindi mo babayaran. Kasalanan po yun. Napakalaking kasalanan mo. Dahil nangako ka, babayaran mo pagkatapos hindi ka nagbayad. Hindi lang sa tao nakakahiya sa Diyos yung ginawa ko. Baka pati sa talat pa. Hindi ka tanggapin sa impyerno. Dahil sa ginawa mo eh. Malaking kasalanan mo eh. Hindi lang ako pa. Pagkatapos hindi mo para mo. Pinaasa-asa mo yung tao. Dahil pababayaran mo siya pagkatapos hindi mo binayaran. Nakakalupot.
Kaya po maraming nadidimanda ng istapa. Maraming nadidimanda na kukulong. Bakit? Nagluloko, nabubudol. Hanggang kaya, uso-uso yung budol. Scam! Maraming nagluloko ngayon pati sa social media. Alam ko, totoo. Wala, ay lang yun. Nagluloko. Maraming nagluloko ngayon. Hindi tayo sa tanas, matalino. Pero sabi ng Biblia, higit na mas matalino ang mga anak ng Diyos! Huwag tayo pagdadaya, tayo pagluloko kay Satanas. Ang kaya niya ng kakohin ay mga tao walang pusong makadiyos at walang pagpapatawad sa kanilang puso. Yung mga tao hindi marunong matakot sa Diyos. Mga tao gawa ng kasalanan. Alam ba niya ang tungkol sa mga tao niyo? Yung mga tao yun, para silang zombies. Ano yung zombies? Buhay na patay. Kapag ikaw ay walang kaugnayan sa Panginoon, putol ang relasyon mo sa Panginoon, para kang sanga na pinutol sa puno, susunugin ka na lang, apoy. Wala kang relasyon sa Panginoon. Bakit na wala kang relasyon? Dahil sa kasalanan mo. Kasalanan mo kung bakit kayo na wala kang relasyon sa Panginoon. Bakit kaya maiwalay sa Diyos? Ang dahilan ay yung kasalanan mo. Yun ang tunay na dahilan kung bakit maraming tao pupunta sa impyerno. Hindi sila marunong magbalik loob sa Diyos. Hindi sila marunong humingi ng tawad sa Diyos. Puro pride ang nagahari sa kanila. Kataasan. Kaya, walang kapayapaan sa buhay nila. Sa totoo lang, ang mga tao kanya ay walang tunay na kapayapaan sa buhay nila. Kahit nahuli ka pa sila sa pera. Maraming tao na sa pera. Alala ko yung sinabi ni Manny Pacquiao, kahit pala ang dami ng pera, pag wala ang piso of money, parang walang pwede lahat. Yes, sinabi ngayon, pero pagka ikaw ay may piso of mind dahil sa Panginoon, kahit sentimos lang ang pera mo, makakatulog ka ng mahigit sapagkat meron kang kapayapaan sa puso mo. Yan. Multi-billionaires na yun. Manny Pacquiao. Pero sinabi ngayon, ang pala ang yaman mo pag wala kang kapayapaan sa puso mo. Wala po sa lahat yung pera mo. Okay? Importante yung kapayapaan galing sa Diyos. Pagka ikaw ay taong kapagkubaba, taong humingi ng tawad sa Diyos, at ikaw ay pinatawad ng Diyos, nakahingi ka ng kapatawaran, at nagpatawad ka sa kapwa mo, tandaan mo, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan sa buhay mo. Importante yan. Pag wala tayong kapayapaan, kahit ang kasaganaan na dumating sa atin, pag wala kapayapaan ang buhay natin. Useless! A useless life is a life that no peace in mind, peace in heart. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, yan po, ilatag ko sa inyo ang katotohanan. Ilatag ko sa inyo ang buong katotohanan. Sinabi ko sa inyo, nilahan ko katotohanan yan. Ayoko magbulahan sa inyo. Ayoko kayong bulahin. Dahil ako hindi ako bulero. Nasabi ko lang yung narinig ko sa Diyos at pinapasa ko sa Biblia. Yan ang katotohanan. Nanahin ko maintindihan ninyo mga kapatid na ibaga. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin Diyos.
Tayo lahat ay tumayo kayo. Pasalamatan natin ito. Hindi ba yung nakita? Maganda na ang panahon. Hindi na tayo naiinitan. Bigyan tayo ng Diyos na magandang panahon. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. Tamari pakipray sa ating Panginoon, maraming salamat po ba, maraming ito, salamat, na sa umaga ito, Diyos, pagkakas namin, ang iyong minuto, ang pagkain, ang tinapay, at matulog sa atin. Lord, dalangin po namin, pagpalay po ito, pagpataan, yung pagpapatuloy na maging pagpapala sa bawat nakay kapit dito, Diyos. At kung ano naman namin kapagkukulang, pagkakamali ng kasalanan ng gawa, pagkawalan po kami, Diyos, at linisin, bakit po kami nagmalagas po, upang kami maging karapat-dapat ng pagkain at pagtulog sa iyo sa atin. Maraming salamat sa iyo at lahat ng pagtulog sa salamat. Amen. Thank
natin tumayo. Dito po sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23, ay ito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ay binibigay ko naman sa inyo. Dahil Panginoong Jesus, ng gabi siya'y pagkanulo, ay 50 ng tinapay. At na siya'y magpapasalamat at kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ito na pag-alaala sa akin. Hindi naman inawakan niya ang sarang pagkatapos na makahapon. Kasi nasabi, ang sarang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ito, inaman ito sa pag-alaala sa akin. Kaya hindi na. Gawin ito. Sa tuwing kayo'y mag-isinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kaya ninyong tinapay nito at inaman ninyong saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino man kumakain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon, na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapat niya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain, uminom, ay kumakain, uminom ng saro sa kanyang sarili, kung di niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito marami sa inyo ang may hina at mga protecting at hindi kakaunti ang nangaturo. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, bago namin tanggapin ang katawan at tubo na ito na iyong makakain at paiinom sa amin. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, maging kasalanan, pagkasalita na hindi maganda sa aming kapwa, kasalanan na nag-isip kami ng masama sa aming kapwa, kasalanan ng pagkasalita ng masasakit na salita sa aming kapwa. Patawarin mo kami, Panginoon. Naway maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng katawan at dugo nito ng aming Panginoon sa Kristo. Nawa, O Diyos, dalangin namin na ang mga may karamdaman ngayong araw na ito sa pagtanggap ng banal na hapunan na ito ay magkaroon ng kagalingan kanilang lupang katawan. Salamat po na ilang Diyos sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Tayo po natin kumain. Tayo lahat tayo uminom. Hallelujah! Praise the Lord!
Ayan, so ngayon naman po ay dalakot po tayo sa pagkakaloob. Ayan, so para po sa nanalangin sa pagkakaloob, tinatawagan po si Sister Marisa Reyes. Sige po, tayo po ay dumako sa pagkakaloob. Tumayo na po tayo lahat. Praise God, excited po tayo sa pagbibigay ng ating galap sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po pumikit, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, maraming salamat aming Panginoon. Muli sa oras na ito, O aming Diyos, hallelujah, na kami aming gaganapin ang aming pagdadala ng aming mga ikapot handog sa iyong kamalig, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord, hallelujah, sa pribilehyo na ipinagkakaloob sa amin na kami nakakatupad sa ipinagutos mo ito, Panginoon. Hindi po namin kayang pantayan, Lord, ang lahat ng pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin, sa buhay namin, Lord, sa lahat ng amin, sa pamilya namin, sa aming anak buhay, sa lahat ng aming mga tinatangkilik, Lord. Hindi sapat, Panginoong Diyos, hindi namin kayang tumbasan ang pagpapalang ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya, Lord, sa simpleng pagkakaloob namin, Lord, hayaan mo na maipadama namin sa iyo, maipakita namin sa iyo kung gaano ka namin iniibig sa aming buhay. Kung gaano kami grateful, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo sa amin. Kaya, Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang makasunod sa iyo. Ang dalangin namin, lahat ng aming pagkakaloob, ang maiipon sa labi, dalangin po namin ito basbasan mo po at patuloy na ito po yung magamit sa patuloy na papalaganap ng iyong ebanghelyo dito sa lupa. Ama, maraming po salamat sa iyong kabutihan. Ikaw ang nakakakita ng bawat isang anak mo na nagagalak na sumusunod kaya sa iyo. Kaya ikaw po yung magbibigay ganti sa lahat, Panginoong Diyos, ng anak mo. Hallelujah, na maligayang nagkakaloob sa iyo. Kaya, Lord, salamat po. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. August 5, Baby MJ Katakis. August 6, Baby Zayn Aguilar. August 6, Sister Virgie Gaan. August 8, Sister Marinette Roari. August 10, Sister Nini Del Mundo. August 19, Pastora Lori Lagamso.
Kayla May Evangelista. August 22, Sister Catlea Mercadero. August 23, Sister Marisa Reyes. August 31, Sister Raisa Alberto. August 31, Brother Mario Sarmiento. At para naman po sa nagdiriwang ng anibersaryo, August 4, Brother Regine Rex and Sister Marie Chris Barama. August 21, Brother June and Sister Malu Lopez. Ayan, so mangyari po, lahat po ng natawag, punta lang po dito sa unahan. At kahit po sa hindi natawag, kung ang inyo pong birthday or anniversaryo ay August, so mangyari po na lapit po tayo dito sa unahan para po tayo ay makapag-pray. Ay, ayaw nyo po ng blessing. Diba? Pag-pray po tayo para sa more blessings po. Ito tayo lahat ay lumayo. So, ito ang anibersary. Panalangin po natin ang ating kapatid na magdidiwang ng kanyang mga karawang. Panalangin nyo na siya patuloy na pagpalain. Kaya, ay, dito, ayan. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa umaga ito. Patuloy kami lumalapit sa iyo, Diyos. At tinataas namin sa iyo ang mga kapatid na nagdiriwan ng kanilang makarawan at ang kanilang anibersaryo, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo silang ingatan, pagpalain at ilayo mo sila sa anumang sakit karamdaman at patuloy mong dinggin ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Panginoon, maraming salamat at patuloy mo silang ilayo sa lahat ng uri ng sakit, Panginoon, at patuloy mong ipagkaloob ang nasa ng kanilang mga puso. Lord, dalangin po namin pagpalain mo sila financially, spiritually, materially, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa Diyos. Inaangkin namin ang mga pagpapalang ipagkakaloob sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday. Happy anniversary. Ayan, so para po sa ating announcement sa susunod na linggo, sa ating pong gawain August 9 po, scriptural reading po, Brother Prince pa rin po, special number, Pastoral Lorenza Lagamson, offertory prayer, message po ay si Bishop Flor Kadakis, offertory prayer, Sister Elvin Lizarondo, at ang ating closing and benediction po is Apostle Carlos Lagamson. So additional announcement po para po sa mga kababaihan. So, mamaya daw po ay meron kayong General Assembly ng 1 o'clock. So, mangyayari daw po na huwag na lang daw po umuwi dahil may pagkain naman daw po kayo dito. Ano po? So, ayan lamang po. At para po sa ating closing sa umaga ito, tinatawagan po muli, Pastor Manny. Announcement po ng konti, no? Palitan po na niya ako ng pagkanta sa hindi pa po pwede yung boses ko. Pwede po last Sunday kasi speaker ako, no? Announcement po, una po, salamat po ng marami sa patuloy na nagsusuporta sa ating lahat. At kung ano na po yung mga ating kapatid sa ibang bansa, thank you so much for supporting our church sa mga event.
na gaganti lang po namin sa inyo ay puro panalangin na kayo lang pagpalaan ng Panginoon. Hindi po sila nakakalimot na tumulong po sa atin sa mga event, sa mga projects po natin. Napakalaking bagay po ng kanilang pagtulong po sa atin. At kung sila po ay tumutulong sa atin, dapat po tayo din po. So, sa lahat natin, sad to say, may mga pero hindi ganun mas ano po yun sa US. Pero salamat din po. Hindi naman po mawawala ng kabuluhan yun. Hindi po kami naka-save sa bangko. Kaya nga po nahirapan kami ni Chapel mag-submit ng dokumento. Sa bangko, ang dami pong hinihingi ngayon ng World Bank. Grabe po. Naka-4 na buwan kami naghintay. Chapel at siya pinagawa ko ng all documents. Pinanotaryo namin sa abogado. Natapos ng puno isang araw. Imagine, April pa po yun. So, mahirap pala yung church ay corporation, Madami pong hiningi. Pati po attendance natin, hiningi. Pati po yung listahan ng financial natin, hiningi. Pero po pati yung financial natin, hiningi yung linggo-linggo natin collection for the whole month, sinabit po namin. Set registration, sinabit. Yung attendance, sinabit. Yun lang po ay proof na existed po ang church. Kasi daw po ay pinag-iingatan po sa money laundering. Yung walang nagpuputak ng hindi naka-registered sa set. Salamat po. May ginamit. Hindi ko po alam yun talaga. Ang attorney lang to, kaya alam. Hindi kami makapunta kay attorney lang. Ang layo, nasa Kalamba. Salamat sa masipag. To God be the glory. Siya po yung nag-research. Kaya po kami naka-submit. Ito po, maraming salamat. And then, tayo po ay kung tayo nagbibigay sa pagdagdag po tayo sa mission. Kasi po ang ating mga kapatid, ang mga worker, ay nagpapagamit po sa school. Sila po ay nagtuturo, alam na, child evangelism, yung aspect po. So, wala naman po yung ibang allowance, kaya po yung kanilang mga pamasahe ay inililipad namin. So, kailangan po tayo ay hindi po maglagay kayo sa misyon. At po ay, hindi lang po ang misyon po pagdating po sa PCC. PCC po ay nagtutulong sa misyon. Kakaisa po kami, yung mga maliliit na church po. Yung kung magkano po yung kolekta ng bawat church, nagsasama-sama po yun. Dinidivide po yun sa 10 churches. 10 na po tayo under ng PCC. Dati po 3, 4. Ngayon po ay 10 na. Hindi palakpakan natin ang Panginoon, di ba? Pinagkatiwala po tayo ng Diyos na ang mamuna, naging overseer si Bishop sa 10 churches. Ibig sabihin, nagtiwala sila una sa Panginoon at sa atin na sila po ay pangunahan po. Kaya po yun, sa PCC po yun, at sa atin po. Kaya po, ang iyong pagtulong is much appreciated. Sige po. Wala na naman po sa ito. Praise God. Sige po, tayong lahat ay tumayo. At ipanalangin po natin si Brother Boy de la Cruz. Kagalingan ng Panginoon. Sister Luz Dominga Palapaya, kagalingan sa karamdaman. Po, tayo bawit ang pasalamat sa ating Panginoon.
lindol. Mga po yan. At pagkatapos ng lindol, mga malalaking pagbaha naman ang mangyayari. Opo. At pagkatapos noon, kagutom. Kaya ipanalangin po natin na huwag natin danasin ang mga kalamidad na darating sa atin. Amen? Makapangyarihan ang ating Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kaya Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan na kailanman ay hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Sa oras po ito ay dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na may sakit karamdaman, Panginoon. Si Brother Boy de la Cruz at si Sister Belinda Malapaya, Panginoon, sa kanilang kalandangan. Nawa mo, Diyos, abutin mo sila ng pagpalang kamay at ibangon sa balik ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, maging si Sister Linda, Panginoon, anuman ang kanyang nararanasan, mga problema, pagsubok sa kanyang buhay. Lord, pagpalain mo po, kapatid na ito, ingatan mo po siya at patuloy siyang gabayan mo, Diyos, upang siya makapag-isip ng maayos, Panginoon, at makagawa ng mabuti sa iyong harapan. Lord, maraming salamat at patuloy po namin itinagpapasalamat o Diyos umaga ito sa mensahe na aming napakinggan. Hallelujah, na dapat ang mga tao, Panginoon, ay dapat magsisi sa lahat ng kanilang kasalanan. Hallelujah, sapagkat ito, Diyos, ang iyong puto na magsisi ang mga tao sa lahat ng damo, sapagkat ikaw ay nagtakda ng isang araw na kanyang paghuhukom. Kaya, Ama, patuloy namin dalangin, O Diyos, umaga ito, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Lord, walang imposible sa iyo. Walang magagawa ang baha sa iyong dakilang pangalan ay hindi magaganap. Sa iyong pangalan, ang mga malapit na dito ay hindi darating habang kami narito pa, O God. Lord, maraming salamat. Ingatan mo at pagpalain ang bawat isang narito. Abutin mo sila sa kanilang pangailangan. Ingatan mo sila, O Diyos, at bigyan mo kagalingan ang sino ang may sakit na ramdaman sa umaga nito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong lingkod namin. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan. Ingatan mo po siya, O Diyos, at bigyan ng kapahayagan ng mga salita mo upang patuloy niyang mapahayag sa aming kalagitnaan. Upang ang mga salita mo kanyang dadalhin, Panginoon, na magbigay sa amin ng kalakasan, kagalakan at kapayapaan sapagkat ang salita mo ay katotohanan at may kaganapan. Kaya, Ama, maraming salamat at dalangin namin, O Diyos, na patuloy mong ingatan ang bansang Pilipinas, Panginoon, na ilayo mo sa anumang disaster, kalamidad, Panginoon, o anumang malalakit na dito, Lord. Hagdagan mo ang lahat ng ito upang kami maging mayapa ang aming puso sapagkat ikaw ang nangangalaga sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at sa aming pasamantalang pag-uwi, Panginoon, sa aming iwan-walay. Ingatan mo po ang bawat isa na makarating na ligtas payapa sa kanyang mga tahanan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samang dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang natin magsabi ng Amen. Praise God. Tanggapin po natin ang masaganang pagpapala na nagbubuhat sa ating Diyos na masalangit, ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng Panginoon Kristo at lubay ng banal na Espiritu ay sumaatin ng lahat ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.